Hello mga kalabada! Magandang araw po sa inyong lahat. Rogelio Tapang here with Laundrypreneur. And today, I am going to share with you the Laundry Shop Standard Operating Procedures or SOP. Making managing your shop easier. Yun, di ba? So I'm expecting that you are now shop owners, whether bagong bukas pa lang or kahit matagal na po kayong in operation, pero alam niyo yun, parang sumasakit ang ulo niyo dahil parang ang hirap i-manage ng shop. Eh ang sabi pa naman nung una, mas madaling i-manage ang laundry shop compared to other businesses. Pero bakit ganun? Nahihirapan ako. Well, one of the answers is because baka kulang nga po tayo sa standards sa shop natin na kung saan ibabatay natin ang lahat ng trabaho, ang lahat ng procedures, pati na po kung paano mag-maintain ng shop, ang customer service, paano i-handle ang mga damit, paano i-wash ang mga damit, paano i-dry, paano i-fold, paano i-pack, right? So, dyan po tayo nagkaka-trouble, right? So, this afternoon or today, I'm going to share with you kung papaano ba natin magagawa na standard ang ating mga processes and procedures sa shop. And I will share with you later kung bakit magandang gawin ito. All right? So, wag na po nating patagalin. I hope you're very excited to listen to this training as much as I am excited to deliver it to you. But before I reveal ang ating po mga pag-uusapan, ay gusto ko lang pong mag-request for those of you first time in our Laundrypreneur TV, sana po i-subscribe and hit the notification button po tayo, okay? Para po ma-update kayo sa mga bago pa at marami pang mga laundry shop business trainings na akin pong ipopost dito sa Laundrypreneur TV. Alright? And then of course, gusto ko rin po sana na to make sure na you finish the entire video. No? Manood po kayo because I always give away a thanks for watching bonus. Yan, sa dulo po. So sa dulo po ng video natin, makita nyo may bonus po ako para sa inyo. Okay, so again, thanks for watching. Be sure to take notes sa atin po mga pag-uusapan dahil napakarami po nating i-cover. I'll keep it short and sweet, but still you have to take down notes. Although pwede nyo naman pong reviewin ang ating mapag-uusapan. Okay? So here goes. Ang una po nating pag-uusapan today ay yung ating topic for today. Ano po ba ang ating mga dadaanan? Number one, what is standard operating procedure? So, syempre, kailangan muna nating i-define formally ano ba ang SOP. Pangalawa, bakit ba mahalaga na may SOP sa laundry shop natin? So, pag-usapan din po natin yan. Pangatlo, ano-ano ba ang dapat nating lagyan ng SOP sa ating laundry shop? At pang-apat, how do you actually set up your own laundry shop SOP. So I'm going to give you guidance kung paano nyo po isa-set up ang mga SOP sa inyong shop. So yan po lahat ang pag-uusapan natin ngayong araw dito sa Laundrypreneur TV. Okay, so bilisan na natin. Una, what is standard operating procedure? So, well, an SOP is basically according to Google, according to the internet, sa techopedia.com, okay, definition, standard operating procedures or SOP, sabi niya, a standard operating procedure is a document that outlines and the required steps to complete specific tasks within an organization. Its purpose is to ensure consistency, efficiency, and quality of operations and to comply with industry regulations. Ayan. So, isa-isay natin, I highlighted some words. Number one, it's a document. Okay? So, kung kayo po ay maglalagay ng standard operating procedure sa inyong shop, ito po pala ay isang dokumento. It's a manual basically na ang laman ay yung mga steps to complete specific tasks. Let's say for example, sa isang laundry shop, paano ba tayo maglaba? Ayan, no? So kung meron po tayong ilo-laundry na item, paano po ba natin ginagawa yon? Ano po ba yung mga steps na ginagawa natin para ma-laundry yung mga laundry items na
ipo-process natin, right? So, ano ba, for example, the number one step would be paano ba mag-sort? 'Di ba? Paano ka mag-sort? Paano ka mag-check? Right? Yun yung mga ginagawa natin sa laundry bago naman natin ipasok yan sa washing machine. Of course, we have to do some checking. So, paano po ba yung process na yun? Ano po ba yung procedure na yun? So, if you have an SOP, nakalista po yun. Yung po ang ibig sabihin. Complete, ha? Bawat detail, bawat step, nandoon po. Okay, now, why? Why is it important? Yung purpose, okay? To ensure consistency, efficiency, and quality in operation. So, can you imagine? Kaya po siguro tayo nahihilo kung paano i-manage ang shop natin dahil wala naman po tayong sinusundan na standards. Eh. Wala naman po tayong parang manual or wala naman po tayong mga procedures na nakaset right now in our shop. So, ang nangyayari, KKB, alam niyo ba yung KKB? Kanya-kanyang banat. Okay? So, hindi po maganda yon. If we want our shop to be more efficient, to be more easier to manage, yun nga, kinakailangan po natin ng SOP sa shop natin. So, let's talk about why SOPs are important. Isa-isahin ko po. Number one, uniformity. Para po lahat ng kilos natin, ng ating staff and employees are the same. No? So, uniform. O ano po ang impact nito? Okay, ang impact nito sa mga customers, pare-parehong experience nila. 'Di ba? Napapansin niyo ba minsan yung mga customers, may hinahanap na specific staff para yun ang mag-handle ng laundry niya because mas gusto niya yung pag-handle ng staff na yun sa laundry niya. Tama? Well, wala naman po masama doon. And we cannot totally eliminate that kind of preference sa ating mga customers. No? However, kung maganda po ang ating mga SOP sa shop at lahat po tayo ay sumusunod sa mga SOPs na yan, ibig sabihin, pare-pareho lang po ang pakikitungo at ang pag-process natin ng mga laundry ng ating mga customers. At ang ibig po sabihin niyan ay mababawasan yung paghahanap ng paboritong staff to do their laundry. Kumbaga, magkakaroon po ng image sa ating mga customers na kahit sino po sa inyong mga staff ang mag-handle ng kanyang laundry, it will be handled in the same quality way na ine-expect nila from your shop. Okay, now why is this important? Papapasok naman po tayo sa tinatawag na branding. At ang branding po means na yung inyong services ay pare-pareho nga at makikilala kayo sa lugar ninyo na ganun pala kayo. Okay? At yung quality na yan ng service ninyo sa inyong mga customers ang magiging competitive advantage nyo rin sa inyong mga kalaban. Kasi halimbawa, sa mga kalaban, walang standard. So kung ano na lang, pagalingan na lang ng staff, di ba? Pero sa atin, kahit sinong staff, merong basic, at least basic minimum level of quality sa kanyang serbisyo. Uniformity po yan. Pangalawa, training. Di ba? Natural, hindi naman po forever yung mga staff natin. Sometimes they would leave the organization, they will move on, right? Or kaya yung iba, may ginawang hindi maganda, ifa-fire natin, right? So, kinakailangan na yung mga bagong papasok, matitrain natin. Paano natin matitrain kung wala tayong basihan na kung ano ba ang ating standards, right? So, very important po na meron tayong reference. At ang reference po nga na yan ay yung ating mga SOP. Okay, yan ang training. Pangalawa naman, kung hindi man halimbawa, hindi naman po nag-resign or na-fired yung mga employees nyo, what about when you open another branch? O, di ba? Pangarap niyo yan, makapag-open ng panibagong branch. Ano ibig sabihin? O, ibig sabihin, kailangan nyo rin po i-training yung mga bagong tao sa branch na yan. Kung may SOP kayo, mas madali nyong ma-duplicate ang inyong mga tao. Okay? And then, of course, evaluation is the next important reason for SOPs, meaning ang mga tao po natin ay madali natin na i-evaluate ang performance kasi may basihan tayo eh. So for example, kung meron po tayong standard na sinusunod sa shop maintenance, kung paano linisin ng mga machines, kung paano i-maintain ang cleanliness sa shop, kung may listahan po natin yan, madali po nating i-observe ang ating mga staff at sasabihin kung natutupad ba nila yung dapat na gawin sa shop natin. Tama po ba? So this can be also a way of evaluating their performance. And of course, it's highly recommended na regular po ang ating evaluation sa performance ng ating mga
tao, no? Para po talagang nakikita natin kung sila ba'y nag-i-improve or hindi. And of course, within a specific period of time, pag hindi pa rin talaga sila makapag keep up with our standards, then that could be a reason for us to let them go, especially bago po sila mag 6 months sa atin, right? So may dahilan po tayo to let them go kasi nga hindi sila up to our standards. At masasabi mo sa kanila na hindi ka up to standards dahil nga hindi mo nasusunod yung ating napag-usapan na SOP sa shop. So evaluation is very important. Pang-apat po, ease of duplication. Kanina nabanggit ko sa training, no? Kung kayo po ay mag-open ng mga ibang branches or magkakaroon kayo ng mga bagong employees, you have to be able to train them. You should be able to duplicate your standards to them para again maka-align sila sa ating branding, which is a very powerful competitive advantage. All right? And then of course finally yung ease of management nga. Kasi nga kung may standards tayo, para bang alam mo yun, susundan mo na lang yung mapa mo eh. Susundan mo na lang yung mga procedures mo, susundan mo na lang yung routines nyo sa shop. Hindi ba? So mas nagiging madali. For example, kung standard po na at the end of the day, nagsasubmit sa inyo ng sales and production report ang inyong mga staff, standardized na yon. So, hindi kayo mahihirapan. Pag na-receive niyo yung report, let's say sa messenger or sa text message, nakita niyo yung report nila, summary, alam mo na kung anong titignan mo, alam mo na kung paano mo babasahin, may interpret mo kagad kung may tama or mali or kung may questionable na transaction. Tama? So that is ease of management. So that's why it's important na meron po tayong SOP. So kung ngayon pa lang, nag-iisip na kayo, wala akong SOP sa shop. Kaya pala ako nahihirapan. Well, now you know. Okay? Now, the question next would be, ano-ano ba ang mga SOP sa laundry shop? So ito na po yung susunod natin pag-uusapan. Ano-ano ang mga SOP sa laundry shop? Number 4 po to. 4 na standards po ang kailangan meron tayo. Number 1, production standards. So please take note. Ito na po, papasok na po tayo dun sa mga specific to laundry shop SOPs. Production standard. Under po dito lahat ng wash, dry, fold, packaging standards na ginagawa sa shop nyo. If you offer other services like shoe cleaning, wet cleaning, or dry cleaning, kung meron po kayo niyan, dapat lahat din po yon may production standards, no? Yung kung paano ginagawa ang bawat isang process. Alright? Kasama din po dyan ang assessment ng laundry. So mamaya pag-uusapan po natin kung ano mga kasama sa production standards. Pangalawa, counter management. Ano yung counter management? Tuturuan ko ba yung mga employee ko kumontra sa akin? Hindi po. Counter management simply means na yung mga nangyayari doon sa counter. Di ba yung counter? Yan po yung pumupunta yung mga customer, nagtatanong, di ba? Nagda-drop off ng laundry, kumukuha ng laundry, dyan po yan, right? So, dyan po sa counter, merong management yan. So, kung sino man po yung naka-assign for the day na counter person o yung cashier, usually, di ba? Meron siyang kailangan sundan ng mga standards. Okay? So, yan po yung tinatawag na counter management standards. Pangatlo, customer service standards. Alam ba ninyo na dapat po pare-pareho ang ating customer service sa ating mga customers, no? So what does that mean? Unang-una yung pagbate. Pare-pareho tayong bumabate, pare-pareho ang pagbati natin, di ba? Yan pa lang, very, very basic. Pero in most shops na papasukan ninyo, makita nyo, walang ka-standard, walang pagbati man lang, zero. No? Yung iba nga shop, sad to say, parang utang na loob nyo pa pumasok kayo sa shop nila. And of course, we don't want that because all our walk-in customers are potential gold mine. So pag hindi natin inalagaan yan, paano natin sila mamimina sa kanilang laundry requirements, right? So yan po importante natin isipin. We have to treat our customers properly. May mga standards po sa customer service. Yan po ang kasama sa customer service standards. And finally, number 4, pinakahuli po, shop maintenance. Of course, it's very important for us to make sure that the shop is running smoothly, di ba? Yung mga makina maayos, yung itsura ng shop maganda. Kasi di ba, may mga shops mapapasok po tayo ngayon. Aba, unless talagang luma na yung shop, so medyo kailangan na ng refurbishment. Pero regularly, dapat ang shop laging
maayos. Neat, clean, and orderly. Tama po ba? So yan po yung mga standards na dapat meron tayo. So, iisa-isahin ko po kayo, i-guide ko po kayo on how to set up your standards. Unahin po natin sa production standards. So, paano po ba to? Ang gagawin po natin dito, I'm going to be listing down yung mga questions na dapat nyong itanong sa sarili nyo. Okay? At pag ito po ay nasagot ninyo, sinusulat nyo lang yan, susulat nyo lang po yung mga sagot sa mga tanong na to, at makikita nyo na po kung ano, ito pala dapat yung ginagawa ng mga tao ko. Dapat gusto ko ganito nila ginagawa itong mga procedures na to. Sinusulat nyo lang po yan. So all you have to do to set up your standard is to answer these basic questions about your operation. Okay, so ito lang po gagawin nyo. Number 1, what are your laundry assessment procedures? Yun. Paano po ba ina-assess ang laundry sa shop nyo? Or baka walang assessment. Di ba? Kawawa naman po tayo kung walang assessment, na-overload ang machine, pinagsasama ang puti sa decolor, and so on. Nagkaka-trouble po ang ating operations, right? Kasi wala tayong proper assessment procedure. So, if you will answer this question, all you have to do is to ask yourself, paano ba pinoprocess yung, paano ba ina-assess ang mga laundry items sa aking shop. Okay? So, ito po yung kailangan yung tanungin ng sarili niya. Okay? So, paano ba ina-assess ang inyong laundry sa shop? So, isa-isahin niyo yan step by step. Pangalawa, paano bang washing procedure? So, na-assess na. Okay? Alam na natin na ito yung mga puti, ito yung color, ito yung manilipis, ito yung makakapal, ito yung malalaki, ito yung maliliit. Na-check ko na, no? So, those are all part of assessment. Na-weigh ko na rin. Alam ko na yung weight nitong basket na to, itong basket na to, ito, alam ko na. So, that would be part of the assessment. The second would be, paano i-wash? So, kasama sa washing procedure, ilo-load, and then, how much detergent? Yan, naku, marami po nagtatanong yan. Ilang detergent po ilalagay? Ilang popcorn po ilalagay? Okay, so we have to put a standard. Okay, so you have to answer this question. Ano specifically yung standards natin? Anong program ang pipiliin sa pagwawash, di ba? Yung bang hot water, cold water, or whatever, kung ano man yung standard sa shop nyo. You have to determine that as well. Okay? Pangatlo, katulad nitong washing procedure ng pre-soaking, ng hand washing, ng spot stain, and fur removal. So ito po yung mga specific steps under the washing procedure na dapat po ninyong pag-isipan. Kailangan po ninyong pag-isipan kung ano ba ang specific steps nyo sa pre-soaking, sa hand washing, and sa spot stain and fur removal procedures nyo. Okay? And then of course, so what are your drying procedures? So kung may washing, meron din po tayong drying, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman po lahat ng items kailangan pumasok sa dryer. Would you agree? Some items will have to be hand-dried, right? So, paano ba yun? Paano ngayon i-determine kung ano yung papasok sa dryer, alin yung i-hand dry, paano i-monitor na hindi napupunta sa ibang customer yung mga nakahiwalay kasi nga naka-hand dry, di ba? So, ito po mga procedures na to dapat naka-lista. Dapat po yan may specific steps na susundin tayo at ang ating mga tao. Alright? Next question, what are your folding procedures? Folding, meron pa bang standard? Dapat po may standards yan, no? Dapat po meron tayong specific na pag-fold sa iba't ibang klase ng mga damit, right? Para unang-una, pare-pareho itsura ng mga folded items. Mas maganda po siyang tignan pagka naka-stack up ng ganyan, right? So, kinakailangan nyo po yan i-record at gawan na mga steps on how to do it properly. Okay? And then, of course, what are your packaging procedures? O paano bang i-pack? Packaging lang eh. Alam niyo kung bakit? Minsan kasi, kung kumuha kayo ng mga employees na galing sa iba't ibang shop at may experience na, tignan nyo, kung wala kayong standards na ibibigay sa kanila, pare iba-iba, no? Iba-iba ang kanilang packaging standards. And that is not good for your shop. That is not good for your brand kasi para bang halo-halo kayo sa trabaho. Okay? So, dapat kahit packaging, ini-standardize nyo. Yung sukat, no? Gaano kataas ini-stack, paano pinapasok sa laundry plastic bag,
paano sinisil, paano nilalagyan ng label, yung bag, and so on and so forth. Lahat po yan. Kailangan yung tanungin at pag-isipan so that you can complete your production standards. Okay, so yan po yung mga tanong na dapat itanong sa sarili nyo at isulat nyo ang sagot nyo sa bawat isang tanong na to. At kung makikita nyo, ay, alam mo, ang daming detalye pala nito, no? Well, kailangan nyo po isa-isahin yun at isulat para makumpleto ang inyong production standards. Manual po yan na kailangan nyong gawin, di ba? So, sulat lang po. Sulat-sulat muna sa simula. Okay? Now, ang susunod sa production standards would be the counter management. So, ano po yung kwento ko sa inyo kanina? Ito naman po yung how to handle the counter, no? Yung cashier, yung pagtanggap ng mga customers, di ba? Yung weighing, usually yung weighing nandiyan dyan sa may counter. So lahat po yan, paano ba minamanage yan? At the end of the day, yung officer assigned or yung personnel assigned sa counter also probably would be doing the sales report, right? And during the day, siya rin probably ang nag-fill out ng ating production report. Okay? So, yan po yung mga kailangan natin pag-usapan. So, unang-una, what forms are used to record service requirements? Okay? So, when a customer comes in and meron po siyang laundry requirement, they will ask you, mag-uusap kayo, tatanungin niyo siya, and so on. Dapat meron po tayong form na gagamitin to jot down yung kanyang mga instructions, yung kanyang mga orders, yung mga services na gusto niyang gawin natin para sa kanya, para sa kanyang laundry, right? So, ang mga forms po dyan would be the order or service or job form. Pare-pareho lang po ang ibig sabihin niya. Order form, service form, or job form. So, pag tinignan niyo yung form na yon, ang tanong, ano bang information ang dapat ko ilagay dyan? So, usually that would be the date, the name, the contact number, any specific services na i-avail niya like wash, dry, fold, kung self-service, o kaya naman yung mga package na sa drop-off or package na wash, dry, fold, press, yung mga ganon. So, kailangan po yan i-identify nyo. No? Na nandun sa papel na yun, sa form na yun. Okay? Then, how many copies are needed? So, kasi ang mga forms po, pwedeng duplicate, triplicate, quadruplicate. Diba? Well, ideally, sa amin po, ginagamit namin triplicate. No? Because our bookkeeper accountant told us na yung original sa customer, yung duplicate sa shop, and yung triplicate para sa bookkeeper. So, it depende po sa inyo yan. So, you discuss with your bookkeeper, ano bang procedure ninyo, kasi baka duplicate lang, okay na. Diba? O baka kailangan quadruplicate. Hindi natin alam. So, pag-usapan niyo po. That is all part of setting your standards. Okay? Ang susunod po naman, yung how is cash handled in the counter. Paano naman po ba hinahandle ang cash? So, una sa pag-receive ng money at sa pagbibigay ng sukli. Paano niyo po ba hinahandle? Let's say, for example, pwedeng standard ninyo na pag may tinanggap na pera, sasabihin talaga, Mr. Customer, I received 1,000 pesos. Diba? Tapos sa pagbabalik naman ng sukli, sasabihin din na, Mr. Customer, your change is 300 pesos, 1, 2, 3. Ayan, diba? So, yun po standard yun. And you have to set that para lahat ng sino man na ma-assign sa counter and will be doing that, eh ganun ang ginagawa. Walang exemption. Everyone has to be doing it. Right? So yun po yung another question or standard sa counter management. The next one would be what logbooks or records are kept in the counter. Okay? So sa counter po natin, may mga logbooks kayo dyan. And basically, dalawa lang naman ang logbook. That would be the sales and the production logbook. So meron kayong logbook sa sales, kung magkano benta, so nakalagay date, customer name, magkano in-avail, total, para lang po everyday, meron kayong listahan ng mga benta natin. Second would be the production logbook, wherein nakasulat naman po doon kung sino yung anong date, sinong customer, anong mga washers ang ginamit para sa customer na yon, anong mga dryers ang ginamit para sa customers na yon, di ba? And the reason for that is so that you can trace, di ba, kung sinong customer yung huling gumamit or sinong customer ang gumamit dun sa mga machines natin. Marami pong beneficial later on, no? And at the end of that report, at the end of the day, syempre pwede mong bilangin ilang beses nagamit si washer 1, ilang beses nagamit si washer 2, si washer 3, dryer 1, dryer 2, dryer 3.
how many times nagamit. Maganda pong meron kayong mga information na ganyan. And of course, again, as part of setting standards, tanungin nyo sarili nyo, anong information ang gusto ko makuha sa aming production, right? So, para masama natin ito sa ating production logbook. By the way, there's another logbook na pwede nyong isama din, which is called the Incident Report Logbook. So, ano yung Incident Report Logbook? Kung sakali may naging problema o merong mga naging issue or concern, whether between us and the customer, or between two customers, or between our employees, nag-away, ganyan, someone has to be responsible enough to put it down in our incident report logbook. Importante po yun. No? Para at least may record po tayo. Usually, we require yung mga staff namin na pag may mga customer complaint, nagkaroon ng problema sa customer, meron pong incident report logging yan. Ilalag dapat. Para tayo naman as managers and owners, pag tinignan natin, nalalaman natin what is happening in the shop in terms of customer complaints or di may mga away, di pagkakaintindihan, nalalaman natin. Diba? Na hindi tinatago sa atin na ating mga staff. Alright? And then of course, meron pa isa. Besides the incident logbook, pwede rin po kayong maglagay ng tinatawag pong yung bang pagka incident kasi pag may nangyaring hindi maganda, right? So pwede rin po kayo maglagay ng logbook naman para ma-log yung mga pwede yung mga iba pang concerns and issues, no? So parang incident logbook din po 'yan. All right? So lahat po 'yan pwede niyo gawin as standards in your counter management. Okay? So what logbooks or records are kept in the counter? O another one sa record, yung mga resibo, kunyari may mga nagdi-deliver ng supplies, iniiwan yung resibo sa shop, saan nilalagay, anong folder, etc. Standardized din po dapat yan. So pag-isipan nyo lahat po yung mga standard logbooks and records na dapat naka-file, na maayos, mabuti, organized, madaling i-reference kung kinakailangan. Okay? And then of course, another one would be how are daily sales and production records reported, no? And finished and sent to the owner. So at the end of the day, meron pong standard sales report po tayo dapat na pinapagawa at standard production report na pinapagawa at kung paano makakarating sa atin yun. Paano ba natin mababasa yon? Paano ba natin ma-access yung information na yon? So depende na po sa inyo kung ano ang standard niyo sa shop. Okay? In our case, text lang po yan or kaya messenger sa Facebook. So once I have a format, may template, send nila sa amin yung information na kailangan ko at the end of the day, nalalaman ko na kung ano ang nangyari at the end of the day. Yung mga logbooks naman po, pinapakuhanan ko din ng picture, then they send it via Messenger or Viber. Again, nare-review ko yung mga logbooks at yung mga records. Nalalaman ko kung ano nangyayari sa shop. So kung may incident report logbook kayo, makikita nyo rin po yung mga incident report logbooks. Okay, so yan po yung mga importante na dapat nyo iset ang standard. Okay, and of course, finally, how is cash handled and secured in your shop? No? So importante po na yung paano ba sinisecure yung cash natin, paano tinatransmit sa inyo, kasi kung meron kayong mga standards on depositing or ipapa-cash inyo sa GCash or whatever, di ba? Kailangan po yan nakaset. Kailangan po yan nakasulat din. Again, para po may standard tayo. And of course, para maituturo nyo sa mga bagong staff yung ating procedures. Alright? So yan po yung counter management standards. Right? Now, pangatlo, customer service standards naman po. Okay? Sa customer service, ang unang standard na kailangan yung i-set up ay yung po tinatawag na standard meeting and greeting procedure. Alam nyo, napakasimple nito, pero madalas ang mga shop wala po nito. Okay, but you will notice that top shops, no, like top restaurants, for example, like Jollibee, McDonald's, di ba? Simpleng-simple, but they always meet and greet their customers. Di ba? Yung simpleng pagpasok natin doon sa kanilang lugar, may babati sa atin ng welcome to Jollibee, di ba? Good morning, good afternoon, good evening, with a smile, di ba? Why? Because they are showing us that we are welcome in their shop. Tama? So ang question, ginagawa ba natin sa shop natin? Is this a customer service standard in our laundry shop? Right?
Eh, sasabihin ni iba, "Sir, kasi nakakahiya eh." Ba't ka nahihiya? Wala ka namang ginagawang mali. Tama naman yung pagbati mo, di ba? So, bumati ka. Oh, don't be shy. Okay? Pangalawa would be how are customers questions answered. So, karaniwan ng mga customer nagtatanong, di ba? Paano natin sinasagot? Okay? Kasi kung wala tayong standard na isa-set yan kung paano sasagutin, eh, kung paano na lang sumagot, eh paano kung Vargas sumagot yung shop attendant natin, di ba? So, halimbawa, eh, paano ba gamitin tong washing machine nyo? Di ba? That's a question from the legitimate question from the customer. Eh kung paano bigla sagutin ng staff mo na napakadali na lang po niyan. Ito lang po pipindutin nyo at saka ito, oh. Ayun naman, napakasimple. O di ba? With just simple, with that very parang ano lang, napaka-simpleng insidente lang, pwedeng mag-cause ng problem with your customer. Agree, disagree. Diba? Now, so you have to have standards on how to answer. Kung pwede nga, may script na pwedeng memorize ng mga staff natin. Diba? Para pag tinanong sila ng ganitong tanong, ito sasabihin mo. Pag tinanong ka, ano ba mga services nyo dito? Wow, Mr. Customer, I'm happy to share with you. Ito po mga services namin. O ganun, I'm happy to share with you. I would like to present to you. O di ba, ang ganda pakinggan. Ito po ang mga services namin. Okay? Ano po bang laundry ang ating i-handle for you? Ay, mga ganyan, di ba? So all of these techniques has to be set. All of these techniques has to be done by everyone. Standard, uniform tayo. Okay? Next would be, what are the steps to educate and assist the customer? O ito pa isa, right? Minsan, walang standard yung company. Pag sinabi na, ng shop, pag sinabi sa customer, sige po, available na po yung washer number 5, punta na po kayo doon. So, nung pumunta, wala man lang assistance, wala man lang, ito po yung washer 5, ito po, ganito yung po, ito po yung mga gagamitin nyo. Ang detergent po, ganito, first time nyo po ba mag-wash dito? Pamilyar na po kayo sa washing machine na ganito? Marunong na po ba kayo gumamit? Di ba? O would you need assistance? Yung mga ganyan ba? So, talagang ina-assist mo. You make the customer feel na hindi siya nag-iisa, na talagang siya ay very much welcome, very much assisted sa shop. Okay, very important po yan. Number 4, what are customer needs that should be anticipated? So, ano pong ibig sabihin niya? Very simple. Alam niyo, habang naglalaba yung customer, naghihintay, nagda-dry, no? Meron yung mga requirements, meron silang mga requests. For example, di ba? Let's say for example, habang naghihintay sila, eh, biglang patapos na pala yung washer. So anong kailangan nila? Kailangan nila ng laundry basket, for example, para malabas nila yung laundry nila, di ba? So perhaps pwedeng agad-agad binibigyan natin, ma'am, ano na po, patapos na po yung washer nyo. 1 minute to go, please be ready, please stand by. Alam mo yun, yung they have to pay attention, they have to ready their basket. Eh, ikaw nga, nilagay mo na yung basket doon. So that way of anticipation makes the customer feel na well taken care of sila. Diba? So these are very simple actions na hindi nagagawa ng karaniwang mga laundry shops. No? But if you want to stand out from your competitors, itong mga simpleng bagay na ganito, eh, gawin mo sa mga customer mo. May spoil natin sila. And you know what happens pag na-spoil si customer dahil sa ganda ng customer service natin sa kanila? Hahanap-hanapin nila yan. So when they go to your competitor at hindi ganun doon, maalala nila kayo. Buti pa doon sa kabila, ganun. Di ba? Tapos maisip nila, although may kamahalan, mahal ng 5 pesos, 10 pesos, pero isipin nila, ay kesa naman ako dito na parang wala lang sa kanila nandito ako. Doon na lang ako. Diba? Willing naman ako to pay a little bit more para lang ma-treat ako ng maayos. Tama? So may mga ganyan po tayo kailangan tandaan. Another one for customer service would be how are difficult customer personalities managed? Di ba po, pag pumapasok sa shop natin, may mga ibang customer mayabang. Yung iba, malakas ang boses. Yung iba, parang lagi nagmamadali. Di ba, iba-ibang mga personality. Question, di naman nagre-reklamo, pero talaga lang ganun yung personality nila. So how do you handle that? How do you manage that? Dapat po may listahan tayo ng mga iba't ibang personalities. At ano ba yung standard response natin sa iba't ibang personalities na ito? Pangalawa, how are customer complaints handled? So definitely, hindi naman natin maiwasan, 1 or 2 or 3 customers out of 100 will always complain. Kahit na gaano pa po ka-perfect yung service natin sa kanila, nagko-complain pa rin po yan.
'Di ba? Let's say for example, nilagyan natin ng pabango yung ano nila, may finishing spray tayo or nilagyan natin ng pabco na mabango, 'di ba? Nung na-receive nila, ano ba naman 'to? Ang baho-baho. Eh para sa atin, ang bango-bango nga eh, 'di ba? So ba't ganun? O may reklamo pa rin. That is a complaint. And that's a valid complaint. Right? So paano i-manage yun? Alam nga naman sabihin mo, ang bango-bango nga eh, kayo siguro may problema ilong nyo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin yun. So what would be your standards, right? And then next would be how do you get customer feedback? So importante po na regularly ay nakakakuha tayo ng feedback sa ating mga customers, no? Kaya nga 'di ba minsan pagka tayo po ay nagda-dine in sa mga ibang restaurant, meron sila mga customer feedback form, right? Actually, even if you go to fast food restaurants, pagpasok mo diyan, meron sila dong corner, customer service corner, pwede kayo mag-iwan ng comments nyo, right? Or kaya ngayon, high-tech na tayo, so online, do sa mga pages ng mga patronize nating shop, nakakapagbigay din tayo ng comment and evaluation. Importante po yun. Importante na nalalaman natin kung ano ba nasa isip ni customer. And the best is, of course, to ask them. Kailangan natin silang tanungin, bigyan natin sila ng form so that they can answer that question. How are we doing? Right? Importante po yun. And then, of course, how are these feedback used to improve services? So, bali-bali wala naman yung nare-receive mong feedback. Wala ka namang ginagawa, hindi mo nga binabasa. Di ba? So, kailangan basahin mo yun. Kailangan na pag-isipan mo, paano ko ba ma-improve yung sarili ko? Paano ba namin ma-improve yung services namin? Para mas tangkilikin kami ng aming mga customers na sila mismo nagsasabi, ganito dapat kayo, ganito gawin nyo, ganyan gawin nyo. So you have to analyze that data and then you have to determine paano nyo magagamit yung data na yan to further improve your services. So dapat po merong ganyang standard sa pagkuha ng customer data. Okay? And the last one po, how to set up shop maintenance standards. Okay, so tatlo na po yung natapos natin. We've talked about production standards, we talked about the counter management standards, and finally, yung customer service standards po, right? Now, ito na po ang pinakahuli, pang-apat, shop maintenance standards. So very simple. First question, what are the daily maintenance routines for the machine? So whether we like it or not, dapat po yan may standard. No? Kailan ba nililinis, tinatabli, pinupunasan, etc. No? So, kailangan po may listahan tayo. Meron tayong step-by-step na checklist kung paano nililinis, paano check, and so on and so forth. Then, what are the daily maintenance routines for the shop? Yung mismong shop. So, halimbawa, yung ating counter, paano nililinis, yung ating waiting area, paano nililinis, yung ating mga sampayan, yung ating mga shelves, paano nililinis lahat yan. So, that's called daily maintenance routine for the shop. Okay, so meron din tinatawag ng mga opening procedure, closing procedure, di ba? So you have to determine what are those procedures and write it down. Pangatlo, how are machine preventive maintenance and technical service tracked? So importante na ang bawat makina po may record tayo. Na preventive maintenance na ito, nagkaroon ng trouble, may nag-visit, sino nag-visit, may parts na pinalitan, anong parts ang pinalitan, and so on and so forth. Dapat po meron tayong file on record. Yan, kasama po yan sa file dun sa counter. Di ba? Na naka-record po doon lahat ng ginawa sa ating mga makina. So we have an idea of the historical maintenance and technical problems and services that our machines are receiving from our service supplier. Tama po ba? And then, of course, another one would be yung how are utility lines checked, cleaned, and certified. Oh, very important po yan. No? Let's say yung gas line natin, na-certify ba yan at the start? Regularly, do we have it checked for leaks? Diba? Yan, importante po yan. Yung ating conducting, malinis po ba? May bara na ba? Yung ating plumbing, meron bang leak? Meron bang bara at nagkukos ng flooding? And so on and so forth. Dapat po yan, may regular checking, may regular certifying na okay naman ang lahat. Then, of course, what are the steps to ensure the shop remains neat, clean, and orderly? So, importante rin po ito na yung shop natin physically. No? Alam nyo, one of the things that really attract customers to a business is the physical attractiveness of the business. No? Kayo man ang tanungin ko, saan nyo mas gustong pumasok? Doon sa shop na malinis, maliwanag, maayos, o doon sa isang shop na madilim, madumi, na parang may mga paniking lalabas. Diba? So, you have to be the one na malinis, maayos, because again, that attracts even more customers.
Okay, napakasimple lang naman. Linisin natin yung shop natin. So what are the standards? You have to write it down. Okay? And then, of course, finally, what are the steps followed to ensure shop furnishings, fixtures, finishings, and internal and external signage are well kept? No? So ano po ba yung mga standards natin sa paglilinis ng mga furnishings, sa paglilinis ng mga fixtures, sa internal signage, yung mga nakalagay po na signage sa shop natin, dapat din po yan ini-inspect, baka may punit na, baka may nag-vandalize na, hindi nyo napapansin, di ba? So, yung service menu natin, listahan ng mga services, baka mamaya may nagdagdag na doon na ibang presyo or binura yung mga lumang presyo and all of that. Yung mga announcements natin, ayos pa ba? No? O luma na, baka naman may greeting pa kayo ng Merry Christmas 2022. No? Ano ba yan? No? So, baka naman pwedeng tanggalin na yan and so on. Right? So, yan po dapat inaasikaso din. Those are all part, no, of the shop maintenance. So, yung signage, external, yung signage sa labas. Ay, halimbawa, yung pupukak-pukak ng ganun yung ilaw ng lighted signage sa labas, please. Palitan nyo na ng ilaw, di ba? Huwag nyo kabayaan ganyan. Kaya tipong, halos nag-fade na yung signage nyo. Di ba, may mga ganun, nag-fade na. Pag nag-fade na, di na nakikita ng mga customers. So, ano pang purpose nun, right? So, you have to check on those things on a regular basis. Ano yung mga chine-check, paano chine-check, right? So, lahat po yan nakalista. Okay? So, natapos na po natin yung 4 na standards na dapat meron sa shop nyo. Ano-ano nga po ulit yan? Production standards, counter management standards, customer service standards, and ang pinakahuli na diniscuss natin, shop maintenance standards. So, paano nyo po kukumpletuhin itong SOP sa inyong shop? Number 1, gumawa kayo ng standard, put the standards in writing. Gumawa po kayo ng manual. Kailangan nyo po isulat. Of course, sa simula, sulat kamay lang siguro yan. Notebook lang, pag-isipan nyo lang muna. Research konti sa internet kung anong mga dapat na isama natin dun sa bawat isang production standard or customer service standard, etc. At yun nga po, may guide na po nga tayong ginawa for you. So just answer the questions. Isa-isain nyo po yun step by step. And then write it down. And then of course, kung kailangan ng illustrations, kailangan ng pictures, maglagay kayo dun sa manual nyo. Maglagay kayo dun sa ginawa nyo in written form. Kasi halimbawa, dinidescribe nyo kung paano mag-fold ng t-shirt. For example lang, pwede namang i-describe lang, fold the left sleeve to the middle of the shirt. Then fold the right sleeve. Di ba? Pwede mo i-describe by words eh. Pero hindi ba mas maganda kung step 1, draw, picture. Step 2, picture. Step 3, picture. Di ba? So, para at least visual. Pwede po yun. So, again, part of your manual. By the way, alam niyo itong mga manual na to, yan ang ipapaaral nyo sa mga bago nyong employees. Talagang bibigyan nyo sila ng time. Sige, yung first day mo, excuse ka pa sa actual production procedure, pag-aaralan mo muna yung ating manual. Bigyan mo sila ng manual, tapos aralin nila. And guess what? You have to test them. Subukan nyo sila, right? And of course, may mga hands-on training pa yan, right? And even the hands-on training has to follow a standard. So, kung halimbawa, patuturuan mo dun sa tao mo na existing, na marunong na, alam niya na yung standards natin, ang suggestion ko, 2 ways. Number 1, pakita niya talaga. Number 2, pakita niya rin na nasa manual. Diba? Para lalo pang, kumbaga, maitanim sa isip nila, sa puso nila, that these are the standards of the shop and that they have to follow kasi nga, nasusulat. Diba? Pangatlo, regularly train and review the SOPs with your team. So, importante po na on a regular basis, perhaps once a month, every quarter, no, nagkakaroon kayo ng meeting just to review the standards. Okay, now why? Para maalala nila. Lalo na kung napapansin nyo, nakakalimutan na ata. Let's say may standard din sa pagbate ng customer. Wala nang bumabate. Ano ba yan? Di ba? So, kinakailangan po i-review nyo yun at i-emphasize nyo na kailangan natin ginagawa ito para sa ikabubuti ng ating business, no? So that we can attract more customers, and with more customers, we will have a better business profitability at lahat naman po tayo makikinabang. Right? And finally, be open to suggestions, no? And for better standards. Kasi hindi naman po lahat ng standards na naisip natin, yun ang the best. Ako po personally sa shop namin, yung packaging standard ko before may naisip na ako,
Pero may na-hire ako na galing sa ibang shop, and then sabi niya sa akin, sir, there's a better way. So sabi ko, sige nga, patingin ko. And then, it was a better way. So in-approve ko. So nung in-approve ko, that became our standards. So, di ba? Sample lang po yan. And finally, ito pala yung last, be the role model. Very important, very powerful. Kailangan kayo po ang mauuna sa pagsunod sa inyong standards. Okay? So hindi po pwedeng exempted kayo dahil yan po yung dapat na sinusunod ng lahat. At kung kayo po ang may-ari, if you're the manager or the supervisor, you must be the number one implementer of your standards. Para po pwede nyo ring sabihan ng inyong mga kasama na, hindi standard yan, ito yung standard, right? So gawin natin ito. Okay? So yung mga ganun po, mas madali po natin siyang ma-manage. Right? So I hope you liked what you heard today. Magpapasalamat na po ako sa inyo. Alam ko marami po tayong pinag-usapan, mabilis lang din po ako nagsasalita, but I hope you were taking down notes, and of course, you can always rewind this video. Puntahan niyo po yung mga parts na medyo gusto nyo linawin, i-post nyo, sulat nyo sa notebook nyo, and so on and so forth. Right? Now, if you want to comment or ask any questions, sige lang po, comment lang po kayo, ask lang po kayo ng questions. No? Post it down here. And pag nabasa ko naman po yan, sasagutin ko din po yung mga questions ninyo. And of course, another bilin po, if you liked what you have heard at ang ating po mga napag-usapan, palagay niyo makakatulong din sa mga iba pang laundry shop owners na kilala nyo, please go ahead. Feel free to share this with them. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang ating programa, Laundry Shop Standard Operating Procedures, no? Making it easier for you to manage your shop. So, sana po ay nagustuhan yung mga pinag-usapan natin. Okay? So, since this is already the end, hintayin niyo po yung aking thank you for watching bonus video. Boom! Hello mga kalabada! I hope you enjoyed watching our free webinar on the Laundry Shop Standard Operating Procedures. And as promised, doon po sa ating last part, ang sabi ko, meron po tayong thanks for watching bonus. Diba? So kung nakarating po kayo sa portion na to, ako po ay magpapasalamat sa inyong pakikinig dito po sa ating webinar. Now, what's the bonus? The bonus is actually, I'm giving you an opportunity to become part of our live workshop. Yes, live workshop on the Laundry Shop Standard Operating Procedures. No? Bakit po? Bakit natin kailangan ng live workshop? Because yung pong pinag-usapan natin sa webinar, pwede na po yun eh. On your own, you can already set up your own manual, no? Yung SOP manual nyo. Pwede na po, nandun na po lahat ng mga questions na kailangan nyo sagutin, and of course, to come up with your own manual. Susulat nyo na lang, right? However, kami po ay may ginawang isang Laundry Shop Standard Operating Procedures workshop. Live po ito, live training with other laundry shop owners and other laundry industry experts. So meaning, pag tayo po ay nagkita-kita at nagsama-sama, tayo po ay bubuo na talaga ng ating SOP manual. So pag nag-attend po kayo nitong workshop na to, kayo po ay uuwi na meron na po kayong nasimulang manual. Of course, hindi pa natin makukumpleto dahil marami pa po mga detalye kayong ilalagay doon. Pero yung pong pinakalaman ng manual na to ay makukuha niyo na sa ating workshop, right? So ano pa talaga ang makukuha ninyo sa pagsali ninyo sa ating live workshop? Number 1, free SOP manual templates and scripts. So napakaganda po, no? So alam nyo, pag gumawa tayo ng manual, natural meron pong format yon, di ba? So bibigyan na po namin kayo ng libreng template para po fill in the blanks na lang po kayo sa inyong manual, right? Then meron pa mga scripts, libre din po yung mga scripts. Ito po ay halimbawa sa customer service, may mga tamang sinasabi sa pagbate, sa pagsagot sa phone, etc. So lahat po na yan, may script na po tayo, and we will be giving you examples of that sa inyo na po yun. Pwede nyo nang isama sa inyong manual. Okay? And there's more. Actual demonstration of specific procedures in the laundry shop. For example,
Sa production, meron po tayong folding, meron po tayong packaging. We can show you directly kung papaano po ang standards natin sa folding and packaging. Of course, pag sinabing standard, kanya-kanya naman po talaga yan. Ano? Ang maganda dito sa workshop natin, we will be joined by other shop owners, by other laundry industry practitioners na pwede po na magbigay ng magandang mga idea sa atin para kung ano ba talaga yung magiging standard natin sa ating shop. 'Di ba? Napakaganda po lang. So therefore, we will cover all the areas of the SOP from production, counter management, customer service, and shop maintenance. Mahaba-haba pong usapan yan at lahat po yan mapagkukwentuhan natin sa workshop na to. And of course, number 4, interaction with other laundry shop owners. Ito nga sinasabi ko kanina, yung mga standards na mga iba't ibang shop, pwede nating pagkwentuhan. Baka nga sino sa atin ang may magandang standard talaga. Of course, meron po kaming i-share sa inyo. But if you believe that you have a better way of doing it, why not? Pag-usapan po natin, di ba? So napakaganda po niyan. Then of course, we have interaction with other laundry industry practitioners. So hindi lang po yung mga shop owners na mag-a-attend ng ating workshop ang makakausap nyo. Mag-i-invite din po kami ng mga iba pang resource speaker na pwede po mag-share ng kanilang mga ideas, ng kanilang mga thoughts sa pagpapatakbo ng inyong laundry shop, di ba? And then we will have free lunch kasi po maghapon po ito. Hindi po kayang tapusin in a few hours. We will be doing this live for the whole day. So wag po kayo mag-alala, hindi po kayo magugutom. We have free lunch and snacks. We have free slide presentation materials. So lahat po ng gagamitin naming materials na ipapakita doon sa workshop ay magkakaroon din po kayo ng kopya. And of course, you will get your certificate of completion. So para pwede nyong i-display na kayo po ay nakapag-attend sa ating workshop. O di po, napakaganda. Now, I'm sure ang question sa isip nyo, paano? Paano ba mag-register dyan? Magkano ba ang bayad? Okay, so bago ko po i-reveal ang ating registration fees, gusto ko lang ipaalala sa inyo, ang bawat session po natin is very, very limited, no? Because I want to make sure na makapag-interact po tayo mabuti, magkaroon po ng mabuti engagement ang ating mga participants and facilitators. So, ito po ay limited lang. Okay, so please hurry. If you want to join us, mag-sign up po kayo. Otherwise, kung hindi po kayo makaka-join dun sa mga upcoming schedules, marami naman po, ongoing naman po yung mga schedules natin. Alright? Individual rate, 5,000 pesos only. Murang-mura na po yan. Because again, after ending the program, meron na kayong dalang actual manual na masisimulan nyo na. Diba? And then of course, individual, ang group rate po, individual po yun. Ang group rate naman, kung kayo po ay dalawa na pupunta, will give you a 20% discount. So instead of paying 5,000 pesos per person, 4,000 per person na lang po. So kung dalawa kayo, 4,000 times 2, 8,000. Instead of paying 10,000 pesos, 8,000 na lang, 20% discount. So, ito na po ang pinakaabangan ninyo. Ang aking thank you for watching bonus, no? 40% discount. This is the lowest discount we can give you. 3,000 na lang po per participant. Yan, 3,000 per participant. And you're going to get this simply because you watched our free training webinar. So, bilang pasalamat for watching our webinar till the end, nakarating kayo dito, you can get into this workshop for only 3,000 pesos. Ito na po ang pinakamababa kasi kahit po kayo ay mag-group rate 2 or more, 4,000 pa rin po ang bawat isa doon. Pero dito, dahil po may thank you bonus nga kayo sa amin, 3,000 na lang. So kung dalawa kayo, 6,000. O napakalaki, 4,000 discount, 40% off kung dalawa kayo. Okay? So, yan po ay matatanggap ninyo. So, the question is, kailan ba yan, sir? No? When and where is this live workshop? Okay? Well, unang-una, sabihin ko na sa inyo, it's a whole day event from 9 a.m. to 5 p.m. Tandaan nyo, buong maghapon po yan. And then, ang registration starts as early as 8 a.m. Nandun na rin po ako early. So, pwede po tayo magkwentuhan muna bago mag-start ang actual session. No? Now, where and when? No? Kung saan at kung kailan po
ipapadala ko po sa inyo ang details sa email. Okay, why? Again, because this is a pre-recorded video, hindi ko po malagay dito palagi yung ating mga ongoing schedules. But sa inyo pong email, may papadala ko yung mga schedules natin na upcoming para po makadecide kayo if you're going to join us. At kung mag-join nga po kayo, you don't have to pay the full price of 5,000 or the group rate of 4,000 each. Ang kailangan nyo lang bayaran, 3,000 for your own participation. Di ba po? So, napakalaking bonus na po niyan para sa inyo. So, the question is, paano po kayo may email? Very simple. Para po kuha ninyo ang inyong thanks for watching bonus na 30% discount voucher and the details of the latest schedule of the Laundry Shop SOP workshop, kailangan nyo lang pong magpunta sa website na to, www.bit.ly/LSSOP workshop. Yan po. Yung link na yan na nakikita nyo sa taas, yan po ang tatype nyo sa browser nyo. Or kaya naman, just go to the description of this video. Meron po tayong description dito sa YouTube. Click nyo lang po yung description. Makita nyo po, itatype ko din po yung link na yan. All you have to do is to click on it para po makapunta kayo doon sa website kung saan pwede kayo mag-enter ng yung name, email, and contact number. Wala po kayong babayaran doon. You just submit that data para lang po ma-email namin kayo. So, for the details. Number one, for your discount voucher of 40%. And of course, the details of the live workshop, upcoming workshop. No? Kasi ongoing po yan. No? So, magkakaroon kami ng marami pang schedules up ahead, right? So makuha niyo po yung latest schedules dyan po sa email namin sa inyo. Okay? Kung kayo naman po ay may mga itatanong pa, no? At gusto niyo po kami makontak, you can email laundrypreneurtv@gmail.com. You can Viber us at 0998-545-0721 or you can message us at www.facebook.com/laundrypreneur. So that's how you can get in touch with me and with our team para po kung may tanong kayo, matulungan po namin kayo. Alright? So with that, again, maraming salamat po for watching this free webinar ng ating Laundry Shop Standard Operating Procedure. And I hope to see you in the live workshop. So sana po magkita-kita tayo doon. Napakalaking event po niya na pwede nyong makuhanan ng maraming information. I'm sure more knowledge, more information, more power to you. So again, thank you so much. I'll see you soon.